Tito Densho Love Stories presents My Arrogant Boss, written by Sakata Chibi. Samantha, come back here! Malakas na sigaw ni Marvin Perez, ang ama ni Sam. Ngunit sa kabila ng malakas na pagtawag nito sa kanya, ay hindi na lumingon pa ang dalaga. Naiinis siyang umakyat sa hagdan at padabog na isinara ang pinto. I hate you, Daddy! Malakas na sigaw niya kasabay ng malakas na pagsarado ng pinto. Mapapansin naman ang pagka-stress at frustrations ng lalaki dahil sa anak. Ay, hindi ko na talaga alam ang gagawin dyan sa anak mong yan. Reklamo nito habang nakasandal sa sofa. Nakatingala siya habang nakalagay ang braso sa ibabaw ng mata. Maya-maya ay naramdaman niya ang paghawak ng asawa sa kanyang balikat at marahan itong minasahe. Hinayaan niya lamang ito hanggang sa marinig ang mahinang bulong nito sa kanyang tainga. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa anak natin, okay? Kakausapin ko siya mamaya. Malambing natura nito sa kanya, saka hinalika ng kanyang noo. Napamulat naman ng Ginoo sa kanang pangiti sa asawa. Halos 2 dekada na silang kasal ni Marife at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagbabago. Salamat, Hana. Sagot niya dito. Si Samantha ang nag-iisang anak nila at hindi nila ito pinalaking spoiled. Sadyang may mga pagkakataon lang talaga na mahirap makausap ang anak. Napatingin si Sam sa pinto nang marinig ang sunod-sunod na katok ng kanyang ina. Anak, papasok si Mami ah. Mahinahon na sambit ng ina. Nanatiling nakahiga si Sam sa kama habang balot ng kumot. Ramdam niya ang yabag nitong papasok. Ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang at hinayaan ng ina hanggang sa makaupo ito sa gilid ng kama. Anak, I know you're awake. Do you want to talk to Mommy? Tanong nito sa kanya. Mas humigpit ang yakap ni Sam sa kanyang unan. Napabuntong hininga naman ang ina nito. Alam niyang gising si Sam, ngunit ramdam niya rin na ayaw siya nitong kausapin. Sam, I understand if you feel like wala kang karapatan na lumaya. Ba't kanino pa ba namin ibibigay ang kumpanya na to? Hindi ba't sa'yo din? Sa nag-iisang anak namin? Hindi na kami bumabata ng daddy mo. Sooner or later, ikaw na rin ang hawak sa kumpanya natin. And I want you to be ready for that. Sambit ng ina nito. Mas naisubsob ni Sam ang mukha sa unan. Napatayo naman ang mami niya saka lumapit sa kanya. Maliban sa magandang jeans na meron ka, isa ang kumpanya sa mga bagay na kaya naming maipamana sa iyo. So please anak, please understand your daddy, okay? Sambit nito sa kanya bago siya hinalikan sa noo. Ilang sandali lamang ay naramdaman na niya ang paglalakad nito palayo. Hanggang sa hindi rin nagtagal ay sumara na ang pinto. Napatulala siya at hindi maiwasang mag-guilty. I know. They did everything for me. Ibinigay nila sa akin ang lahat. I didn't hate them for anything. They gave their all. And yet, here I am. I'm acting like a child. Sa isip-isip niya, saka mas lalong naidiin ang mukha sa higaan. I'm the worst. Sa isip-isip niya. Makalipas ang ilang saglit ay napansin niya na lamang ang sarili na papunta sa kwarto ng ama. Dad? Mahinang tawag niya habang naglalakad palapit sa table nito. Agad na napahinto sa ginagawa ang ama at lumingon sa kanya. Sam? Why? Is there something wrong? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Walang sali-salitang naglakad siya palapit dito at napayakap sa ama. Daddy, para siyang bata na yumakap dito. Agad naman siyang niyakap ng ama pabalik
at bahagyang hinaplos ang kanyang buhok. I'm sorry, Daddy. I didn't mean to do mean things to you. I'm sorry. Sambit niya dito habang inaalo naman siya ng ama. Hindi naman lingid sa kanilang kaalaman ng kanyang ina na nakadungaw sa may pinto. Napangiti ito sa kanila sa kabahagyang napailing bago ito umalis sa may pintuan. Kahit kailan talaga, hindi matitiis ni Sam ang kanyang ama. At katulad nga ng sinabi niya sa kanyang ama, ay nagsikap talaga siya na alamin at pag-aralan ng kanilang kumpanya. Ay, nakakainis naman. Bakit naman ang dami nito? Nabubugnot na sambit niya, saka napatungo sa kanyang mesa. Mag-iisang linggo na simula nung nag-umpisa siyang mag-aral para sa kumpanya. Ngunit ngayon pa lamang ay parang susuko na siya. Maya-maya ay biglang tumunog ang kanyang telepono. Hello? Tamad na sagot niya dito. Bitch! Where are you? We're here in the party na. What time ka dadating? Bungad na tanong sa kanya ni Kyla. Naglagbalikat na napaayos ng upo si Sam. I can't, Kyla. I told you. I need to study for our company. Sambit niya dito. Girl, come on. Ilang linggo ka na dyan. Napatingin siya sa kanyang monitor habang pilit na iniintindi ang nakasulat sa sheets. Fine. Hindi naman niya nakikita ang kaibigan ay ramdam niya na ang pag-irap nito sa kanya. Hindi na lamang niya inintindi ito at ibinaba na rin ang tawag. Nag-unat muna siya bago muling nagpatuloy sa pagtatrabaho. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising at naligo dahil papasok pa siya sa kumpanya. Good morning, Ma'am Sam. Maligayang bati sa kanya ng kanilang empleyado. Ganado namang umiti si Sam dito at taas noong naglakad sa hallway. Paunti-unti ay na-appreciate niya ang trabaho niya dito. Naiintindihan na rin niya kung bakit napakahalaga nito sa kanilang pamilya. Napatingin tuloy siya sa kanyang ama na abala sa pakikipag-usap sa mga tauhan nito. Mababakas ang masayang environment sa opisina na kung minsan ay nakikipagbiroon pa sa mga tauhan. Dad, I have this folder. Na-check ko na rin yung possible investors natin. I look up to their records and to my surprise, investors din sila ng malalaking kumpanya. Bilib na sambit niya dito. Ito ang ginawa niya kagabi, ang mag-compile ng mga potential investors nila para mas mapalawak ang kanilang kumpanya. Napangiti naman ang ama. Now I see. I'm proud of you, my daughter. Sa maikling panahon ay pinapabilib mo na agad ang daddy mo. Sambit nito sa kanya. Dati naman. Tila ba'y bata na sagot niya. Hanggang sa maya-maya ay inabot nito sa kanya ang isang folder. At dahil dyan, I will level you up. I think you're ready for this, Sam. Nakangiting sambit nito sa kanya. Inabot naman ni Sam ang folder at tiningnan ang laman nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malaking pangalan ng kumpanya. Wait, Daddy. Are you telling me na ibibigay mo na sa akin ang kumpanya? Gulat na tanong niya dito. No, who told you that? Flat at walang emosyon na sagot ng kanyang daddy. Agad tuloy na wala ang ngiti sa kanyang labi. Then what is this? Nagtatakang tanong niya. That is the file of MXG Company. They are a big company and our leading potential investor. And since you impressed me, I will give you a chance to negotiate with them. Sambit ng ama habang tinitingnan niya ang nakapaloob sa files na ito. But why me, Daddy? Takang tanong niya. Why not? You're my daughter and I'm expecting a lot from you. Nakangiting sagot nito. Napasimangot tuloy siya. Si Daddy naman, nape-pressure tuloy ako. Napatayo ang ama at bahagya siyang niyakap. It's not to pressure you, anak. I'm just preparing you to be an independent woman who can handle this company on her own. Imagine, ang nag-iisang anak ko, ang nag-iisang hahawak sa lahat ng kumpanya ko. That's so sick, man. I won't be more than proud of you.
Tuwang-tuwang sabi ng ama. Hindi naman naiwasang kiligin ni Sam dahil dito. Sure, Daddy. I will make sure that I would be able to close this. Sisiguraduhin ko po na mapapayag ko sila na mag-invest sa atin. Even if it means everything from me. Nakangiting sagot niya dito. Dahil nga dito ay pinatawag niya agad ang kanyang sekretary. Nagpa-schedule sila agad sa office ni Mr. De Guzman upang makapag-set up sila ng meeting. Carrie, how was the schedule with Mr. De Guzman? It's been a week ah. Wala pa ba silang reply? Tanong niya sa sekretarya. Wala pa po, Ma'am Samantha. I already followed up last night. And up till now, no replies pa po eh. Sagot nito sa kanya. Napakagatlabi tuloy siya. What if puntahan ko na lang siya sa office niya? Tanong niya dito. You should not do that, miss. It will look so unprofessional. Babala nito sa kanya. Napatalim tuloy ang pagkakakagat niya sa labi. I know. But how? My plan won't work if they don't agree to our meeting schedule. Sambit niya dito. Napakamot tuloy sa ulo nang makalabas ang kanyang sekretarya. What should I do? Sa isip-isip niya. Hanggang sa pag-uwi niya, iniisip niya pa rin ito. Papasok na sana siya sa hotel entrance kung saan naka-check-in ang parents niya nang biglang siyang may makabangga na isang lalaki. Oh, sorry. Paumanhin ito sa kanya gamit ang malalim na boses. Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Masungit na sambit ni Sam dito at hindi na siya tiningnan ng dalaga. Napakunot noon naman ng lalaki nang mapansin ang itsura nito. Paharang-harang kasi. Nakakainis. Ano nga ulit yung iniisip ko? Ayun. Paano ba kasi siya mapapapayag sa meet-up? Hindi nga naman tama na bigla na lang ako susulpot sa opisina niya. Pero, what if hindi talaga siya pumayag? Carrie said na even in the past, hindi talaga nakikipag-partnership ang kumpanya nila sa amin. Ay, nako. What should I do? Stress na sambit niya sa sarili hanggang sa makasakay na siya sa elevator. May inattendan kasi ang parents niya na event malapit dito. Kaya naman nag-check-in na lang sila sa hotel para dito muna manatili at hindi mahirapan sa biyahe. Dumalaw naman siya dito dahil inaya siya ng mga ito para sa dinner. Yes, Daddy. I'm on it na po. Sagot niya sa ama. Abala ang mami niya sa pagluluto, habang kausap naman siya ng ama niya sa dining table. I see. I think, mahirap nga para sa iyo ang trabaho na yon. I know how hard-headed ang lalaking yon. I also tried to meet up with him last time, but he just ignored me. Do you want to have another job? Maybe we should give up na lang. Sambit ng ama. Agad namang tumanggi si Sam. No, Dad. I can do it. I promise. I will do everything para mapapayag lang ang lalaking yun. Magpa-follow up ako sa office niya tomorrow. And I'll make sure na makakapag-schedule ako ng meeting with him. Confident na sagot niya sa ama. Are you sure, anak? Baka naman pinipressure mo ang sarili mo. You know I want to shape you into a good CEO, but not to the point na you will beg for him. Sambit ng ama. Nag-aalala. No! Why would I beg for him? So not me. Not the only daughter of one and only CEO Marvin Perez. Proud na sambit niya sa pangalan ng ama. Natawa tuloy ang ama sa kanya at bahagyang ginulo ang buhok niya. O siya, sige. I'll trust you with this, my daughter. Alam ko naman na hindi mo ko i-disappoint. I will leave everything in your hands now. Nakangiting sambit nito sa kanya. Napangiti naman si Sam. Of course, yes. This is the first project I got. Kailangan ay mapatunayan ako sa sarili ko na kaya ko. Hindi ako mahinang babae para sumuko lang sa ganito. Isa pa, ipapamukha ko sa lalaking yon kung sino man siya, kung sino ang ini-ignore niya. Kapal na muka, palibhasa, mayaman. Sa isip-isip niya, mayaman din naman kami ah. Pahabol niya pa sa kanapang nguso. Sa kabilang banda naman ay nakatulala ang isang binata habang nakatingin sa table. Is there something bothering you, sir? Tanong ng tauhan sa kanya. No,
It's just, I can't be wrong. She's just like her. Naiiritang sambit ng lalaki. Pilit nitong inaalala ang mukha ng babaeng nakabangga niya kanina. Napatayo siya habang stress na stress. Nakasuot ito ng bathrobe saka napahawak sa kanyang baba. George, tawag niya sa tauhan. Yes sir. Meron ka bang connection sa security hotel natin kanina? Tanong niya dito. Si Safari Hotel po ba? Yes, dun nga. I know someone. Bakit po? I need you to look for someone. Sambit niya dito. Napakunot noo ang tauhan, ngunit sa huli ay sinunod na lamang niya ang utos ng amo. Ma'am Sam! Ma'am Sam! Malakas na sigaw ng kanyang sekretarya nang makapasok sa kanyang opisina. Yes, Carrie. What's going on? Tanong niya dito. Ma'am, we got the reply. Tuwang-tuwa ang sambit nito sa kanya. Tila ba'y tumalo ng puso ni Samantha nang marinig ang balita. Ang akala niya nga ay kailangan niya ng sukuan ng pangako niya sa ama. Ngunit sa wakas, nakatanggap na sila ng reply mula dito. Tomorrow at 65th Suite Hotel, 6 p.m. Pagbasa niya dito. Great! Then, clear my schedule for tomorrow as early as 5 p.m. I need to prepare for this meeting kaya I need 1 hour to secure everything. Sambit niya sa sekretarya. Napangiti naman ito sa kanya sa kaagad na bumalik sa kanyang opisina. Kinabukasan ay ganado si Samantha na pumasok. Maging ang mga empleyado ay napansin ng tila ba'y aligaga na amo. Ngunit ganun pa rin ang pagiging maganda nito. Palangiti ang dalaga kaya hindi masyadong halata ang pagiging tensyonado nito. Hanggang sa dumating ang tanghali, ay pumasok ang sekretarya niya sa kanyang opisina. Ma'am Sam, tawag nito sa kanya. Yes? They canceled the meeting. Sambit nito sa kanya. Ha? What do you mean? Hindi niya maiwasang magtaka dahil isang formal invitation ito at hindi lang basta meeting. Mr. De Guzman is not feeling well since last night. They felt sorry about this cancellation. They rescheduled it next week, Wednesday, the same time. Sambit nito sa kanya. Wala namang magawa si Sam. I see. No problem, as long as we are able to talk with them. Sagot na lamang niya. Please prioritize them on my scheduled meeting, okay? Dagdag niya pang saad si sekretarya. Yes ma'am, I will reschedule it today. Sagot nito sa kanya sa kamagalang na tumango at lumabas ng opisina. 2 days before the said meeting ay nakatanggap ulit ng mensahe ang opisina ni Sam. What? Ano naman ngayon ang dahilan ng reschedule nila? Stress na tanong niya sa sekretarya. They said na may urgent problem daw po sa kumpanya nila and mas priority daw po nila yun. Sagot nito sa kanya. Napahawak tuloy sa kanyang sentido si Sam. Then when is the next meeting? Tanong niya dito. Next week daw po ulit, ma'am. Nahihiyang sagot ng sekretarya. Is this final? I guess. Wala nang nagawa pa si Sam. Sabi nga nila, patience. And she needs that right now. Alam naman niyang hindi sila ang priority nito. Kaya naman ginawa na lamang niya ang ibang trabaho niya kaysa ang magmukmok tungkol doon. Okay, so this is final. I think this will work out na. Confident na sambit niya sa sarili. Ngunit katulad ng mga naunang araw ay nireschedule ulit ito ng sekretarya ni Mr. De Guzman. Hindi lamang 1 o 2, kundi 3 beses pa na reschedule. Ay nako, kung ayaw nila makapag-meet, bakit ayaw na lang nila sabihin? Hindi yung pinapaasa pa nila tayo. Inis na sambit niya sa sekretarya. Natatakot naman si Carrie dahil ngayon niya lamang nakita na nagalit ang boss. Napabuntong hininga si Sam. Alam naman niya na wala ring magagawa si Carrie tungkol dito. Pilit niyang ikinalma ang sarili at napabuntong hininga. Okay. This will be the last time. Kapag nireschedule nila ulit, then tell them that we're not interested anymore.
I won't beg if they don't want. Mariin na sambit niya dito. Tapatango naman ang kanyang sekretarya. Anong tingin nila sa akin? I'm not a pushover, no? Sa isip-isip niya at napairap sa kawalan. Hanggang sa dumating na ang araw ng meeting nila dito. Did they reschedule the meeting again? Tanong niya dito. As of now po, I'm not receiving any replies pa. But I'll update you as soon as possible if they reschedule it again. Sambit nito sa kanya. Ngunit dumating na ang alas 5 ay wala pa silang natatanggap na cancellation. Okay, Carrie. I need to prepare for the meeting. Please prepare the material so I can just bring it later. Utos niya dito. Sa isang private building sila magkikita ng CEO nito. Hindi din niya inaasahan na sa ganitong lugar sila magkikita ng lalaking yun. Ngunit wala naman siyang reklamo. Confident at alam niya sa sarili na magagawa niyang mapapayag ang lalaking CEO. Wait lang po kayo dito. Mr. De Guzman will be here in a second. Sambit ng isa sa mga lalaking nag-guide sa kanya papasok dito. Napatango na lamang siya. Kasama niya ngayon si Carrie ngunit nanatili lamang ito sa kanyang likuran. Miss, are you sure na okay lang kayo mag-isa? I can help you po on presenting if you want. Sambit nito. Napailing naman siya. No, I want to do this on my own, Carrie. You can go now. Thank you for accompanying me here. Tatawag na lang ako sa iyo kapag tapos na. Sagot niya dito. Nagdadalawang isip pa ang sekretarya ngunit sa huli ay napatungo na lamang ito bago lumabas. Naiwan namang mag-isa si Sam sa silid na iyon habang hinihintay ang pagdating ng lalaking kausap. The interior is good. No wonder mamahalin din ang furnitures nila. Sambit niya sa isipan. Napatingin naman si Sam nang marinig ang boses ng isang lalaki na papalapit sa kanilang direksyon. Good evening, Mr. De Guzman. Agad na bati niya dito at nakangiti pang tumayo sa harapan nito. Nakangiti siya ngunit hindi niya maiwasang magtaka sa ikinikilos nito. Ni hindi ito bumati sa kanya pabalik. Bagkus ay dumiretso ito sa pagupo sa sofa. Make it quick, please. Iyon lamang sinabi ng lalaki habang prenteng nakaupo sa upuan na nasa tapat niya. Nakaspread pa ang kamay nito sa magkabilang bahagi at nakadekwatro. Pardon? Tanong niya nang mapatingin siya dito. Abala naman na nakatingin ang lalaki sa telepono nito. I said, present whatever you need. Pag-uulit nito at hindi pa rin siya tinatapunan ng tingin. Napakunot noo siya. Una pa lang ay hindi na niya agad gusto ang ugali nito. Wala itong galang sa kanya at tila ba'y hindi ito pinaghandaan ng lalaki. Nakasuot lamang ito ng simpleng long sleeve na bahagya pang nakabukas ang butones sa itaas. Nakaslacks naman ito ng itim sa pang-ibaba. Samantalang siya ay todo ayos at sobrang presentable tingnan. Okay. Hindi na lamang niya ito inalintana at ipinagpatuloy ang pagpe-present. Iniharap niya sa lalaki ang monitor habang ipinapaliwanag dito ang project. Pardon, Mr. De Guzman. I know this might be a waste of time for you. But can you just listen to me for once? I didn't go here either just to talk to air. Can you please let go of your phone for once? May galang ngunit may diin pa din ang sambit niya dito. Sandaling natigilan ng lalaki. Nakatingin pa rin ito sa kanyang telepono nang biglang tumaas ang dulong bahagi ng labi nito na animoy natutuwa. Okay, proceed. Simpleng sambit nito, saka tumingin sa kanya ng diretso. Thank you. Ang kaninang nagiinit na dugo ni Samantha ay bahagyang kumalma. Nakakabastos na kasi. Napaka-unprofessional na nga nila sa pagpapareschedule. Wala pa silang tamang etiquette pagdating sa business wear. Tapos ngayon ay hindi pa siya makikinig. What the hell? Sa isip-isip ni Sam, ipinagpatuloy niya ang pagsasalita. Ngunit makalipas ang ilang saglit ay napansin niya ang kakaibang tingin nito sa kanya. Napalingon tuloy siya dito. So, that is what we plan for. Napahinto siya nang makita ang malawak na ngisi nito habang nakatingin sa kanya.
Nakahawak ang daliri nito sa baba nito. Is there something wrong with my face, Mr. de Guzman? Tanong niya dito na may diin. I'm just wondering, why does your face look like that? Tanong nito sa kanya. Excuse me? Umayos lang upo ang lalaki at bahagyang nilapit ang agwat nila. Nasa harapan kasi siya nito. What I'm saying is, why do you look so cute? Ulit nito sa pagtatanong. Cute? Excuse me, sir. What are you talking? Shh. Fine, I get it. You came here to get my support for your company project, right? Putol nito sa kanya bago muling umayos sa pagkakaupo. Naka-cross arm ito habang nakatingin sa kanya. Yes, we are proposing this as our potential investor. We are confident that this project will widen our company. Thus, will also be good to your investment. Sagot ni dito. Bahagya pang hinimas ni Mr. de Guzman ang baba nito na animoy nag-iisip. Actually, I'm also thinking about that. Really? Mababakas ang tuwa sa mukha ng dalaga. Napangisi tuloy lalo ang lalaki. Yeah, but as I've heard, after years ay hindi na si Mr. Marvin Perez ang hahawak ng kumpanya. How can I be sure that my investment would still be good if it will pay off years from now? Besides, I don't think na si Mr. Marvin pa rin ang hahawak ng kumpanya niyo on that year. Sambit dito sa kanya. Huh? What do you mean? Takang tanong ni Sam. Napangiti si Mr. de Guzman at muling inilapit ang pagitan nilang dalawa. What I'm saying is, how can I be sure that I can trust my investment to you, Miss Samantha Perez, the future CEO of your company? Tanong nito sa kanya. Agad na nangasim ang mukha ni Sam. Minamaliit niya ba ako? Hinahamon niya ako na may patunayan ako sa kanya? What the fuck? Who does he think he is? Mayaman lang siya pero wala siyang karapatan na maliitin ang kagaya ko. Sa isip-isip niya, saka naiinis na napahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Are you doubting my skills, Mr. de Guzman? Matapang na tanong niya dito. Natawa ang lalaki. Oops, I'm not saying that. Ikaw nagsabi niyan. Pagbabaliktad nito sa kanya. Napakunot siya dahil dito. Natawa ang lalaki. I just need a proof, Miss Samantha. I hope it won't let you down. You can back up your name naman, di ba? I don't think the one and only daughter of Perez will fail to impress me. Sarkastiko at tila ba'y tempting na sambit nito sa kanya. Napatawa din tuloy si Sam ng pagak. Ganto pala ang gusto mo Sure, let me give you the game you wanted. You want to test me? You want me to give up and humiliate me to my parents? Hindi mo ata kilala kung sino ang kinakalaban mo. I am Samantha Perez, and I never back down to challenges. Once na sinubukan mo ko, you will pay for the same price. I will prove to you that I will not just fill my father's absence, but I will be the best CEO of our company. Sa isip-isip niya. Then why don't you try me? Nakataas ang kilay na tanong ni Sam. Mas napalakas ang tawa ni Mr. de Guzman na animoy tuwang-tuwa sa naging sagot niya. Wow, that's what I like about you, Miss Samantha. Then I'll take this. I will sign the contract in one condition. You need to work with me. You can be my secretary but not officially. I just need to see you in my office so I can observe how you work and so I can trust you. Sambit nito sa kanya. Hindi na nagawa pang makatanggi ni Samantha dito. Marahil ay dahil ayaw na rin naman din niyang magpatalo sa lalaki. Great! Then it's a deal, Miss Samantha. By the way, you can call me Ayon de Guzman or you can call me Honey or Baby. Panlalandi pa nito sa kanya. I think Mr. de Guzman is okay. Thank you. Cold na sambit ni Sam dito. Mas lalo tuloy na pangisi ang lalaki na ikinainis naman ng dalaga. Naaalibadbaran siya sa paraan ng pagngiti nito sa kanya.
Pakiramdam niya kasi ay minamaliit at hinahamak siya nito. Nakakainis. Pwisi talaga. Makikita mo talaga. Papatunayan ko sa'yo na nagkakamali ka. I will prove to you na hindi lang ganda at apelyido ng pamilya ko ang dala ko. Magaling at maaasahan din ako. I need to do this. After this, I will be able to close the deal. This would be the breakthrough for me in this company. Samit niya sa sarili. Ayaw niyang madisappoint ang parents niya, lalo na ang kanyang ama, kaya gagawin niya ang lahat para mapapayag ito. Isa pa ay confident siya na hindi rin magtatagal ay mapapalambot niya ang lalaki. Good morning, sir. Nakangiting bati ng isa sa mga empleyado nito. Napangiti naman si Ayon saka bumati dito pabalik. Good morning. Kamusta kayo? Doing great? If pagod na, don't forget to rest ha. Mas mahirap magkasakit. I need you all here kaya walang magsisick leave. Biro pa nito sa mga tauhan. Natawa naman ang empleyado nito. Grabe, ang gwapo ni sir. Naku, sinabi mo pa. Kung pwede lang maging alipin, handa akong maging aliping sagigilid para sa kanya. Aba, hindi na ako maghahanap ng bago at handa akong mamatay kasama siya. Kinikilig na banat naman ng isa. Sa trumima. Ay nako, ewan ko nga kung may jowa na yan si sir eh. Handa akong manligaw sa kanya if ever. Sabi naman ng isa, magsitahimik nga kayo. Ang iingay eh. Parang puwet ng manok kakaputak. Kababaeng tao kilalandi. Di naman kayo papatulan ni Sir Ayon no? Sabat naman ni Joel na masama ang tingin sa mga babaeng nagkukwentuhan. Huwag ka nga mangialam, Joel. Palibhasa walang may gusto sa'yo eh. Sagot ng isa. Anong sabi mo? Napailing naman si Samantha nang marinig ang mga ito. Medyo nahuli kasi siya sa paglalakad, pero nasa likod din siya ni Ayon kanina. Ilang saglit lang ay nakapasok na sila sa silid nito. Okay, so for today, George, did you bring the list? Tanong ni Ayon sa sekretarya. Napakunot naman ng noo ang sekretarya. What list, sir? Nakang tanong nito sa kanya. Oh yes, hindi ko nga pala naisulat ang mga gagawin mo while you're in my company. You can do whatever you want. But remember, I'm always watching you. I'm monitoring you kaya kapag nakita kong wala ka namang ambag sa kumpanya ko, then it only shows how amateur you are in this industry. Sambit ng lalaki at bahagyang ipinatong ang baba sa kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Napakunot noo si Samantha. What do you mean? Wala akong gagawin? Yes. Basically, you need to look for something that you can do or help in my company. Nakangiting sagot niya dito. Inis na lumabas ng silid si Sam nang matapos ang usapan. Ano raw? Eh di sana nasa bahay na lang ako kung wala akong gagawin dito. Kung hindi lang talaga para sa investment, hindi ako gagawa ng ganito katangang desisyon. Sa isip-isip niya saka nagmarcha papunta sa kanyang opisina. Nasa katapat na silid lamang ito ng opisina ni Ayon, kaya naman mabilis lamang siya nakarating. Napaikot niya ang paningin sa paligid habang nakaupo sa umiikot na swivel chair. If he didn't tell me about my job, then I need to interact with the other so I can know kung saan ako pwedeng makatulong. Sa isip-isip niya. Ay, this is pain in my ass. That asshole. Inis ni sambit niya habang nakatingin ng matalim sa pinto. Sa kabilang banda naman ay nakangisi pa rin si Ayon habang nakatingin sa likod ng babae na papalayo. Agad siyang natawa ng tuluyan nang ito ay makalabas. Did you see that? It's hilarious, right? Tuwang-tuwa na sambit niya sa kanyang assistant. Hindi naman alam ni George kung ano ang ikinatatawa nito, kaya awkward na lamang din siyang napangiti. She didn't know what I'm doing. She looked so lost. Dagdag pa nito na animoy itong tuwa habang inaalala ang itsura ng babae kanina. Seryoso naman si George na napatingin sa amo. Pero sir, are you sure that you'll be doing this? I mean, we both know that they are different people, right?
Tanong ni George. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ng lalaki at naging seryoso ito. Don't talk about that right now, George. He ruined my mood. Sambit nito na animoy biglang ng ibang tao. Inikot nito ang swivel chair patalikod. Naitikom tuloy niya ang kanyang bibig. Sorry sir, I'm going back to work. Paalam nito sa kanya, sa kanya narinig ang tunog ng pinto na nagsara. Kinabukasan ay nagkasabay ang dalawa sa pagsakay sa elevator. So, how's your first day yesterday? Tanong nito sa kanya. I'm sorry to disappoint you, Mr. De Guzman, but I already have a job. Sagot ng dalaga sa kanya. Namangha naman si Ayon at pagak na natawa. That's a miracle though. I didn't expect that. How did you do that? Mahahalata sa boses nito ang pagiging sarkastiko. Nainis tuloy ulit ang dalaga at mapapansin ang paglabas ng ugat sa sentido nito. Pinilit niyang kumalma. Do you still doubt my communication skills, Mr. Ayon? Don't go around wondering how, if most of your employees would be fond of me. Nakangising sambit niya. Saka iniwan ng lalaki sa loob ng elevator. Naiwan namang tulala at mangha ang binata. Hindi niya inaasahan na ganito palaban ng babae. Grabe, ibang klase. Sa isip-isip niya, ang akala niya ay susuko agad ang babae dahil sa pagpapahirap niya dito. Makalipas kasi ang ilang araw ay binigyan niya rin ng ibang task ang babae, ngunit hindi niya inaasahan na malalagpasan nito ang kanyang expectation. So, did I satisfy you? Nakangising tanong ni Samantha kay Ayon nang maiabot ang folder sa lalaki. Kasalukuyan silang nasa cafeteria ng kumpanya at nagkasabay na uminom ng kape. I admit, Miss Samantha, I'm impressed. Nakangiting sambit ng lalaki sa kanya. Thank you. But it's not enough for me, miss. Sorry. Nawala ang ngiti si Samantha. Alam naman niya na may ilang linggo pa sa kanilang kontrata bago ito magdesisyon. Kaya naman wala na rin siyang nagawa. Sa kabilang banda naman ay may empleyado na nakatingin sa kanila at nakasilip. Ewan ko nga eh. Ang rinig ko, kasosyo yan sa negosyo. Talaga? Diba? Bakit siya nagtatrabaho dito? Baka may malaking utang. Hindi no. Mukhang mayaman si Ma'am Samantha. At saka mabait. Oo nga, approachable yun si Ma'am eh, tapos ang ganda pa. Diba? Oo nga eh. Actually, bagay nga sila ni Sir Ayon eh. Tila ba'y kinilig ang mga ito habang pinagtatambal sina Ayon at Samantha. Makalipas ang ilang araw ay napapansin din ng dalaga ang tila ba'y kakaibang ngiti ng mga nakakasama niya sa opisina tuwing kasama niya si Ayon. Opo, masaya naman po kami para sa inyo ni Sir Ayon eh. Ha? Ano namang kinalaman niya dito? Takang tanong niya kay Isabel, isa sa mga katrabaho doon. Wag na po kayo mag-deny, Ma'am Sam. Tinanong po namin si Sir Ayon. Hindi niya po dininay na merong namamagitan sa inyong dalawa. Napakunot noo siya. Hindi talaga siya nilulubayan ng kabadripan kahit kailan. Yes, Sir Ayon. Salamat po. Nakangiting paalam ng isang empleyado. Nakasalubong ito ni Sam papasok at nagkatinginan ng babae. Tila ba'y kinilig ito nang makita siya. Stay strong po ah. Mahinang bulong nito. Napakunot siya dahil dito. Inis niyang hinarap ang lalaki. Ano tong kumakalat na balita sa kumpanya mo? For your information, I didn't know na may namamagitan na pala sa atin. Sarkastikong tanong niya dito. Napatayo ang lalaki. Why? Wala naman akong kinonfirma. It's just them making rumors. Sambit ng lalaki sa kanya na animoy isang inosente. Napangisip pa ito sa kanya. Then why didn't you deny it? Well, sino ba naman ako? Maganda ka naman, so why not? Mas lalong nagtaka si Sam sa sagot nito. What? Hindi makapaniwala ang tanong niya dito. I mean, dahan-dahang lumapit ang lalaki sa kanya
at sumandal sa mesa. Nasa harapan na niya ang lalaki na naka-cross arm at nakangisi sa kanya. What if they are right? That we look good together. He don't want to waste the opportunity too, right? Ako na to. May yabang na sambit ng lalaki. Ang yabang? Akala mo kung sino? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako attracted sa tulad mo, okay? You know what I want? Matapang na sagot niya sa lalaki. Napangisi ito nang makita na dinuduro siya nito. Nagulat na lamang ang dalaga nang biglang hilain ng lalaki ang kanyang baywang. Malapit lang kasi sila sa isa't isa, kaya naman abot na abot nito ang kanyang baywang. Napapwesto siya sa pagitan ng binti nito. Napasinghap siya dahil nakatapat ang mukha ng lalaki sa kanyang dibdib. What the? And you know what I want, Samantha? Mahinang sambit ng lalaki. Hindi maiwasang kabahan ni Sam. Ito ang unang beses na makita niya ang aggressive side ng lalaki. Naramdaman niya ang pagdiin ng hawak nito sa kanyang bewang nang mahila siya nito. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagbaba ng kamay nito sa kanyang hita. What are you? Nagulat siya nang hilain ni Ayon ang kanyang dress pababa. Inayos nito ang suot niyang dress kaya naman naging flat ito at umabot sa bandang itaas ng tuhod ng kanyang dress. Don't fucking wear this kind of dress ever again. Or else, I will take it off myself. Nanggigigil na boses ng lalaki nang lumapit ito sa kanya. Nagtapat ang mukha nila bago tumalikod si Ayon kaya naman kitang-kita ni Sam ang pamumula ng taingan nito. Ramdam din niya ang panggigigil nito sa paghawak sa kanyang braso at kamay. Bumalik na sa kanyang upuan ng lalaki saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi na lang tuloy nagsalita si Sam. It was weird and awkward to do so anyway. Hanggang sa makauwi siya ay hindi niya maiwasang maalala ang tensyon sa kanila ng lalaki kanina. Ay nako, fuck. Ngayon pa ako naflatan ng kotse. Inis na sambit niya sa sarili. Palabas na sana siya ng parking lot nang mapansin na hirap na siyang makausad sa pagmamaneho. Napasipa na lang tuloy siya sa flat tire na ito. Visit? Inis na sambit niya saka kinuha ang telepono. Isa pa to. Bakit naman ayaw nilang sagutin ang tawag ko? Bad trip na anya nang makailang tawag na siya sa telepono ng driver nila. Hey, what happened? Napansin niya ang isang kotse na pumarada sa harapan niya. Unti-unting nagbaba ng salamin nito at nakita niya si Ayon na nag-aalalang nakatingin sa kanya. My tire is flat. Sagot na dito. Do you want me to repair? Tanong ng lalaki. No need. Ipapakuha ko na lang to sa driver namin later. Magko-commute na lang muna ako pa uwi. Sagot niya dito habang nagbubuk ng Grab sa phone. Then let me take you home. No thanks. Why? I don't want to be with you. Why? I don't know. Mahahalata ang pagiging aligaga ni Sam. Shit, umalis ka na kasi. Can't you see I'm fucking nervous? Sa isip-isip niya. Hindi niya kasi alam kung paano haharapin ito pagkatapos ng nangyari kanina. Unti-unti nang tumaas ang ngiti ng lalaki. Are you perhaps nervous to be with me? Alone? May panunodyo sa boses nito. Ha? Me? Why would I? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Well, you know. Nakangisi ang lalaki nang tumingin sa kanyang dibdib. Agad tuloy na napatakip si Sam sa kanyang dibdib. Bastos ka ba? May intention ka lang sa aking masama eh. Malakas sa sigaw niya na ikinatawa naman ni Ayon. I'm just kidding. I'm not that kind of person. I promise, I won't do anything to harm you. Pinagmasdan niya pa ng mariin ang lalaki. Natatakot din naman kasi siya na maghintay lang dito mag-isa sa parking lot. Promise? Pagtatanong niya dito. Yes, unless you ask me to. Napangisi ang lalaki dito kaya malakas niyang hinampas ang bag nito. Natawa lang ang lalaki at ginabayan siya sa pagpasok.
Namalayan na lamang niya ang sarili na nakasakay sa kotse nito habang seryoso namang nagmamaneho ang lalaki. Where do you live? I was once in your family's mansion but I don't think you live there right now. Sambit ng lalaki. Yes, just drop me on Avida Towers. Sambit niya dito. Oh, okay. I also have a condo there. Maybe I should sleep there tonight. Napangisi ang lalaki. Why? May balak ka talaga, no? Pag-aakusa niya dito. Natawa ang lalaki. Ganun ba talaga ang pagkakakilala mo sa akin? Alam kong pogi at mayabang ako. Pero hindi naman ako manyak at mapagsamantala, no? Pagdepensa nito sa sarili. How can you be so sure? Tanong niya dito. Just so I know. I could be messing around you but I'm damn serious when it comes to the girl I like. Sambit nito sa kanya. Natutop nito ang bibig niya. I don't care. Huwag ka lang sasabay sa akin sa elevator at baka akalain nila na may namamagitan sa atin. Sambit ni Sam habang nakatingin sa labas ng bintana. I'll drop you in front of your unit. You're wearing short dress. Sa tingin mo ba ay walang maaakit sa suot mong yan? Mamaya ay mabastos ka pa dun. Huwag ka nga OA. I can handle myself. Baka nga mas delikado pa ako kapag kasama ka eh. Yes, you're right. I won't be able to control myself if I will go inside with you. That's why aalis agad ako pagpasok mo sa unit mo. Sagot nito sa kanya. Napalingon ng lalaki sa kanya saka napangisi. And I think, pipigilan mo naman ako if I can control myself, right? Napakunot noo tuloy siya. Nawiwirduhan siya sa ugali nito. Medyo soft at gentleman ito magsalita minsan. At maya-maya ay bigla namang magiging pilyo. She can't understand him. Hanggang sa makaakyat na sila sa harapan ng kanyang condo unit, ay agad na rin siyang humarap sa lalaki. Dito na lang ako. Pumunta ka na sa unit mo. Sambit niya dito. Gerin, siguraduhin kong dito talaga ang unit mo. Sambit ng lalaki. Napabuntong hininga na lamang si Sam dito saka pumasok sa loob. Oh, okay ka na ba? Umuwi ka na rin sa unit mo para makapagpahinga ka na. Sambit niya dito. Napangiti ang lalaki at bahagyang sumandal sa gilid ng pinto. Are you concerned to me? Tanong nito sa kanya. Obviously, dahil kapag nagkasakit ka at namatay ka, hindi mo na mai-invest ang pera mo sa amin. Real talk niya sa lalaki. Pagak na natawa ang lalaki at agad na napailing. Nagulat na lamang siya nang agawin ng lalaking espasyo sa pagitan nila. Naramdaman na lamang niya ang paglapat ng labi nito sa kanyang noo. See you tomorrow, gorgeous. Sambit niya dito. Napalunok pa si Sam dahil sa kaba at bilis ng tibok ng kanyang dibdib. Sinundan niya na lamang ng tingin ng lalaki hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Shit! What is happening to me? This can't be right. Hindi naman ako nagkakagusto sa kanya, hindi ba? Hindi siguradong tanong niya sa sarili. Ngunit maski siya ay hindi niya maintindihan ng sarili. Makalipas pa ang ilang araw ay tila ba'y mas naging malapit ang dalawa. May mga pagkakataon na kailangang umabsent ni Sam sa kumpanya ni Ayon na pinagbibigyan naman ng lalaki. Hindi kasi alam ng ama ni Sam ang ginagawa niya, kaya naman kailangan niya pa rin pumasok sa kumpanya ng ama. Ngunit sa tuwing nandun siya kina Ayon ay palagi siyang hinahatid ng lalaki pa uwi. George, will you be able to make a reservation to my favorite restaurant on Wednesday for 2 people? Please make it private. I want to make it romantic as possible. Utos niya sa assistant. Napakunot ang lalaki. Sure sir, pero sino naman po ang kasama niyo? Si Samantha. Diretsong sagot niya. Bahagyang nagulat si George ngunit hindi na rin nagtaka pa. Isa pa ay madalas niya na itong nahuhuli na nakatitig sa babae. Kung minsan pa nga ay napapangiti ito ng wala sa oras. At napapailing na animoy may iniisip na nakakatuwa tungkol dito.
Hindi naman mapigilan ni Ayon ang sarili. Gustong-gusto niya ang dalaga dahil sa kung paano ito mag-react sa kanya. Nais niya palaging makita ang naiinis nitong muka, lalo na sa tuwing inaasar niya ito. Gustong-gusto niya kung paano maging palaban ng babae. "Sam, may regalo po sa table niyo." Sambit ni Isabel sa kanya nang makasalubong niya ito. Napakunot noo tuloy siya. "Ha? Regalo? Ano naman yun?" Tanong niya dito. "Hindi ko alam eh. Mukhang flowers at chocolates." Bigay siguro ni Sir yun. Hindi man sa pagiging assuming, ngunit sigurado din siya na ang lalaki ang may bigay nito. Agad siyang pumasok sa opisina ng lalaki at naabutan itong nakaupo sa sofa habang nakatingala. Tila ba'y nagpapahinga ito habang nakasandal sa inuupuan. "I need to talk to you, Ayon." Seryosong sambit niya dito. Bahagya namang tinanggal ni Ayon ang panyo na nasa ibabaw ng mata at malamlam ang matang tumingin sa kanya. "Oh, ikaw pala yan." Sambit nito sa kapilit na napangiti sa kanya. Galit na lumapit si Sam sa harapan ng lalaki. "Why? Bakit ka nagpapadala ng mga bulaklak at chocolate sa desk ko? Ano na lang ang sasabihin ng mga empleyado mo kapag kumalat yun, ha?" Bad trip na tanong niya dito. "So what?" Hindi makapaniwala si Sam. "Anong so what? Do you want them to misunderstood us?" Seryoso namang humarap ang lalaki sa kanya. "Why? Does it bother you? What if I told you that I'm happy that they think about us as perfect couple, even if it hurts me a bit?" Napakunot noo si Sam. Sa hindi malamang dahilan ay napansin niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ng lalaki. Animo'y maiiyak ito sa paraan ng pagtingin sa kanya. "What are you?" Bigla na lamang siyang hinapit ng lalaki. Hindi naman nagawang makapanlaban ng babae at sa halip na mapayakap ito sa kanyang baywang ay napaupo siya sa binti nito. Nagulat na lamang siya nang yumakap ng mahigpit ang lalaki sa kanya at isinubsob ang mukha sa bandang dibdib niya. "Ano ba?" Reklamo niya pa dito at pilit na inilalayo yung lalaki. Nakasubsob kasi talaga ang mukha nito sa dibdib niya at ramdam niya ang pag-init bigla ng pisngi niya dahil sa hiya. "I love you, Sam. Is it a fault to fall in love with you?" Nangihinang tanong ng lalaki sa kanya habang parang bata na nakayakap sa kanya. Natigilan si Sam. Ito ang unang beses na makita niya ang side na ito ng lalaki. Hindi niya akalain na marunong rin pala itong manlambing. For some reason, she felt happy. She felt like being there for him would make her happy as well. I don't know what to say." Honest na sagot niya dito. "I don't need your answer for now, Sam. I just want you to let me love you. Just for once." Sambit nito sa kanya sa kahumigpitang yakap. Hindi na alam ni Sam kung anong klaseng demonyo ang sumapi sa kanya ng mga oras na yun. Napangiti siya at para bang masaya siya na pinagmamasdan ng lalaki na nakayakap sa kanya. Napatingin siya sa buhok nito at bahagya itong hinaplos. Parang bata na humarap si Ayon sa kanya. "Will you let me court you, Sam?" Tanong nito sa kanya. "Ha?" "I want to court you. Please." Nangihinang tanong nito sa kanya. Hindi naman magawang makasagot ni Sam. Ramdam niya ang tingin ng lalaki sa kanyang labi. Maging siya ay napapatingin sa labi nito. Hanggang sa ilang minuto lang ay tila ba'y nagmagnet ang kanilang mga labi at agad na nagdikit. "Sam." Mahinang tawag ni Ayon sa pangalan niya. Nadala naman ang dalaga sa sensayo habang hinahaplos nito ang kanyang binti. Siya na mismo ang umayo sa kanyang pwesto at agad na umupo ng maayos sa kandungan ng lalaki paharap dito. Mas naging mapusok ang kanilang halik at ramdam doon ang pagiging needy ni Ayon. Hinayaan naman ni Sam ang lalaki na mahalikan siya nito hanggang sa isang katok ang pumutol sa ginagawa nila. "Sir Ayon," rinig nilang tinig ni George mula sa labas. Agad tuloy na patayo si Sam at inayos ang suot.
Alis na ako. Mabilis sa sambit ni Sam sa kaagad na tumalikod at umalis ng silid na iyon. Nagtataka pa si George nang makasalubong si Sam na nagmamadali. Napangiti naman si Ayon nang makaalis na ito. Hindi niya maiwasang matuwa at tila ba'y sasabog ang kanyang dibdib sa sobrang lakas ng kabog nito. Medyo napapangiti din si George dahil may hint na siya kung ano ang nangyari bago siya dumating. Kinabukasan ay inaya niya ang dalaga sa isang romantic date na kanyang inihanda. Hindi naman tumanggi ang dalaga at pumayag din sa kanya. Did you rent the place? Hindi makapaniwalang tanong ni Sam sa kanya. Kinda, but only this one. Do you like it? Napangiti ang dalaga. Yeah, so much. Tila ba'y sa maikling panahon ay nagbago ang pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi naman kasi magaling magtago ng feeling si Sam, kaya naman alam niyang hindi niya maitatago sa lalaki ang tunay niyang nararamdaman para dito. Sabay silang nag-dinner habang nag-uusap. What do you think? Tanong ni Ayon sa kanya. Well, it's not that I don't want you to court me. Sadyang hindi pa ako sure ngayon. I need to do something about my career first, as the heir of my father in our business. And after that, I will think about relationship. Pagiging honest niya sa lalaki. Hinawakan naman ni Ayon ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. No problem, Sam. I can wait. I promise. Sambit nito sa kanya. Napangiti na lang din tuloy siya dahil dito. Ipinagpatuloy nila ang gabing yun ng masaya na at puno ng asaran at kulitan. Wow! Ay nako! Napagulong-gulong pa si Sam habang nasa kama. Isinubsob niya ang mukha sa unan at doon tumili. Ay nako, grabe. Who would have thought that I just dated that guy? Ano bang iniisip ko? Para ka namang tangay. Pero, ang cute naman niya. At hank din ang katawan. Isa pa, he's kinda sweet, right? Is it right for me to love him? Kinikilig na pakikipag-usap niya sa sarili. Muli na naman siyang napatili sa kanyang unan. Bahala na nga. Basta masaya ako. Sambit niya sa isipan. Hanggang sa makalipas ang isang buwan ay natapos na nga ang pagtatrabaho niya doon. Natuloy na nga ang pag-i-invest ni Ayon sa kumpanya nila at maging ang ama nito ay hindi makapaniwala. Super proud nito sa kanyang anak na si Sam. Habang si Ayon naman ay natuwa din dahil nakilala na niya ang kanyang future father-in-law. Do you want to shop? Tanong ni Ayon sa kanya. Kakatapos lang nilang kumain sa resto. Kaya naman inaya naman siya na nanggagala na lamang sila sa mall. Nakaakbay si Ayon sa kanya habang nakayakap siya sa bewang nito. They are not officially couple but he is courting her na rin as of now. I don't know eh. Ikaw, gusto mo ba? Nahinto ang usapan nila nang marinig ang matinis na boses mula sa kung saan. Tina? Tawag nito sa kanila. Napakunot noon naman si Sam nang lumapit ito sa kanya gamit ang ibang pangalan. Kailan ka nakabalik, Tina? Wow! Kayo pa rin pala ni Ayon. Kamusta, Ayon? Gumwapo ka, ha? At ikaw, Tina? Mukhang mas naging fresh looking ka ngayon. At malaki pa din ang kabundukan as usual. Natatawang biro nito. Po? Sorry. Nagkakamali ata kayo, miss. Hindi ho ako si Tina. Nahihiyang sagot niya dito. Napakunot ito. Ha? Tina? Ako to. Anong... She's not Tina, okay? Can you please stop? Sabat ni Ayon. Maging si Sam ay natakot sa boses ng lalaki. Mahahalata ang panggigigil doon at galit. Ha? Hindi ba? Are you sure? Bagong GF mo ba? Holy... Sorry, miss. I thought ikaw si Tina. I'm really sorry. Magkahawig kasi kayo eh. Nahihiyang sambit ng babae sa kanya. Napakunot si Sam.
Hindi naman siya interesado, ngunit nang makita ang reaksyon ng binatang katabi sa pangalang Tina, ay bigla siyang na-curious. Sino po si Tina? Tanong niya dito. Yung ex ni Ayon. Ultimate crush niya yung dati eh. Kaso naghiwalay sila. Kwento nito. That's enough. I don't care about her anymore. Let's go, Sam. Hila sa kanya ni Ayon. Hindi niya tuloy maiwasang magtaka at tila ba'y manghina siya nang malaman niya ito. Ultimate crush? Kamukha ko yung ex niya? Sino ba talaga ako? Sa kabilang banda ay hindi maiwasang kabahan ni Ayon. He is afraid of Sam. She's not talking or shouting or whatever. And that is more scary than anything else. Sam. Tawag niya dito. Nasa park na sila ngunit ganun pa rin katahimik ang babae. Umarap ng diretso ang babae sa kanya. Tell me the truth, Ayon. Did you like me just because I look like her? Huh? What are you? About Tina? Are you sure you like me because you like me? Or just because I look like her? Ito ang tanong na matagal nang iniisip ni Ayon. Maging siya ay natatakot na sagutin ito. Alam niya sa sarili na hindi pa siya 100% nakaka-move on sa cheater na nobya. Ngunit alam din niya na may nararamdaman siya para kay Sam. Sam, please. Pinilit niya pang abutin ito ngunit sadyang desidido si Sam. Just answer me, Ayon. Answer me. Mahirap pa sagutin ang tanong ko. Mariin na sambit nito. Napayuko naman si Ayon. He can't explain himself in this kind of situation. Even he can't think straight right now. Natawa naman ng paghahak si Sam. I knew it. I should have just stopped this bullshit. I'm almost like a fool, Ayon. Think first before you tell everyone that you like them. Or else, they might get the wrong idea. I was such a fool for trusting you. Sambit niya dito at agad na tumalikod kay Ayon. Hindi niya magawang taasan ito ng boses at akma na sana siyang hahabulin ng lalaki, ngunit hindi na niya ito naabutan pa. Bro, tama na yan. Do you think it's good for your health to get drunk every day? Tanong sa kanya ng kaibigan. Hindi naman niya ito pinansin at patuloy lamang sa pag-inom. He doesn't care. All he cares right now is his need to forget. Nais niyang makalimot. Nais niyang maisip na nandyan pa rin sa kanyang tabi si Sam. Malakas na sambit niya nang mainom ang nasa wine glass. Napatulala siya habang nakatingin doon sa mesa. I can't lose her. I know. I was such a fool. I didn't explain to her. But I miss her. So much. Sambit niya sa sarili. Napabundong hininga naman ang kaibigan. Oo, alam namin. Kaya tigilan mo na yung pag-inom mo dyan. Sambit dito sa kanya. Aaminin niya na noong una ay wala siyang balak na mahalin ng dalaga. He just wants to mess her up. Alam kong hindi siya Tina. But I still tease her. And I tried to mess up with her. Every time na makikita ako siya, I think about Tina. Kaya sa tuwing plastered siya at naiinis ay natutuwa ako. I felt like nakakaganti ako kay Tina sa panloloko niya sa akin. But I was wrong. Sambit niya sa sarili. Napabuntong hininga na lamang ang kaibigan. Baka kasi totoo ang sinasabi ni Sam. What if mahal mo lang siya dahil nakikita mo si Tina sa kanya? Ang sakit kaya nun. All this time, she thought you love her. Kaya nga hinayaan kanyang manligaw. Pero hindi ka pa nga niya nasasagot, ay ito agad ang nalalaman niya. Sabat ng kaibigan niya. Napayuko lamang si Ayon at tulala. He can't think of an answer right now. He needs time to think. Hinintay pa ng kaibigan na sumagot si Ayon, ngunit mukhang nakatulog na ito habang nakatungo ang ulo sa mesa. Kaya naman napailing na lamang sila at pinagtulungan nito na maiuwi sa kondo nito. Kinabukasan ay nagising si Ayon na masakit ang ulo.
Fuck! My head hurts. Sambit niya sa isip-isip saka napaupo. Agad na tumama sa kanyang muka ang matinding sikat ng araw. Napatingin siya sa tabi at doon niya nakita ang kurtina na mukhang hindi na isara kagabi. Shit, hangover na naman. Sambit niya saka inalis ang kumot sa katawan. Agad na siyang nagtungo sa banyo para maghilamos. Napatingin siya sa sariling refleksyon gamit ang salamin. He looks so stressed. Gulo-gulo ang buhok at maging ang kanyang mata ay mapapansin ng kalungkutan. No, walang mangyayari kung ganito lang ako. What if may mahanap si Sam na papalit sa akin? I need to find an answer as soon as possible. Sa isip-isip niya saka hinawi ang buhok gamit ang mga daliri. Napakunot noo siya nang marinig ang boses ng isang babae sa labas na tila ba'y nagtatawag. Sam? Tila ba'y na-excited siya at napatakbo agad sa pinto. Samantha, agad niyang naihinto ang sasabihin nang makita ang babaeng naroon. Tina, anong ginagawa mo dito? Tanong niya dito. Napayuko ang babae na animoy nahihiya. I'm so sorry, Ayon. Gusto ko lang sanang kunin ang mga gamit ko dito. Sambit nito sa kanya. Aaminin niya na ngayon niya lang ulit nakita si Tina. Kung ikukumpara si Tina at Sam ay di hamak na mas cute si Sam. Hindi niya rin alam kung bakit tila may mas umangat sa kanyang paningin ng babae kaysa sa dati niyang nobya. Pinapasok niya ito at hinayaan na kunin ang mga natirang gamit niya dito sa kondo. Nakasandal siya sa gilid ng pinto habang pinapanood ito. So, kamusta kayo ni Henry? Tanong niya dito. Natahimik naman si Tina. Nahihiya ito sa kanya dahil ito ang ipinalit ng dalaga sa kanya matapos nilang mag-away at maghiwalay. Ayos naman kami. Sorry nang, no need. I know you don't love me the way you loved me before. Diretsong sambit ng lalaki. Napatingin si Tina sa kanya kaya lumapit at tumapat sa lalaki. You know what, Ayon? I hate to say this but I think you're getting handsome even more. Huh? Gulat na bulalas niya. Hindi na inaasahan ang sinabi nito. Hinawakan ni Tina ang magkabilang pisngi niya. I heard about you and someone named Sam. I don't know what's going on between you two. But you need to be honest to yourself. Do you still love me, Ayon? Because honestly, I don't love you anymore. Mas mahal ko si Henry. At mas minamahal ko siya kaysa sa'yo. Diretsong sambit niya dito. What do you mean? Why are you doing this? Naguguluhan na tanong ni Ayon. Just be honest to yourself, Ayon. Mahal mo pa ba ako? Nararamdaman mo ba ang pagbilis ng tibok ng puso mo habang hawak ko ang mukha mo ngayon? Ako pa rin ba ang laging nasa isip mo tuwing matutulog ka? Sunod-sunod na tanong ni Tina. Napayuko ang lalaki. I don't think so. I felt like you're too far away from me. Ang tagal nating hindi nagkita. At aaminin ko na nasasaktan ako ng sobra dahil sa nangyari. But after I met Sam, I thought I could finally get revenge from you. Even if magkahawig lang kayo. It's so stupid of me but I didn't expect that I will fall for her this hard. Siya palagi ang nasa isip ko. Nung unang beses ko siyang mahalikan, I was actually feeling down that day. But when our lips met, I felt so alive. Para akong nabuhayan. Naiinis ako sa sarili ko na nag-aaway kami ng ganito. I don't want to lose her. Mahina at tila ba'y bata na nagsusumbong si Ayon sa kanyang ate. Sa katunayan kasi ay mas matanda si Tina kay Ayon ng 2 taon. Napangiti tuloy ang babae nang marinig ang tinura niya. Dahan-dahan itong tinanggal ang kamay sa pisngi ni Ayon. There you go. I think, alam mo na rin ang tunay mong nararamdaman. Don't be so hung up to me. Baka tumanda ka ng binata. You love her so much, yet you didn't even try to explain it. Are you stupid? Natatawang pangasar nito sa kanya. Napakunot noo tuloy si Ayon.
I'm not. Sagot niya dito. I know. Sagot naman ni Tina na bahagya pang natawa. Matapos ang araw na yun ay hindi na rin nag-aksaya pa ng oras si Ayon. He wants to prove himself too. Sinubukan niyang kausapin ng dalaga ngunit busy ito palagi sa meeting at business niya. He also tried to schedule a private meeting pero hindi ito pumayag kung si Sam lang. She doesn't want to talk with Ayon personally right now. Kung may namamagitan man sa kanila ngayon, it's all about partnership nang mag-invest ito sa kanilang kumpanya. What do you mean? Is there something na kailangan niyang i-discuss with us in the board? Takang tanong ni Sam sa sekretarya. I'm not sure, ma'am. But after niyo po i-reject ang personal meeting with Sir Ayon, nag-decide sila na together with the boards na lang ang meeting. Sagot nito sa kanya. Hindi naman maiwasang mapaisip ni Sam ngunit hinayaan na lamang niya. Sige, clear my schedule for tomorrow's meeting. Make sure you give me 1 hour preparation time, okay? Utos niya dito. Yes, ma'am. Sagot at agad na tumalima ang sekretarya. Maagang umuwi si Sam sa mansyon ng parents niya dahil sa dinner na inihanda ng mga ito. Ngunit hindi niya inaasahan ang nadatnan niya sa bahay. O iha, nandyan ka na pala. Come here, sumabay ka na dito sa amin. Sambit ng ina. Yes, mami. Siya nga pala, ano po bang meron at may bisita tayo? Tanong niya dito bago nakipagbeso at umupo sa katapat na upuan ni Ayon. Nanatili lamang ang tingin sa kanya ng lalaki na animoy nagmamakaawa na tumingin din siya dito. Anak, you won't believe this. Tuwang-tuwa na sambit ng ina. Napatingin siya dito na may pagtataka. Dinalhan niya ako ng favorite kong dragon fruits. Look oh, ang fresh pa talaga. Tuwang-tuwa na sambit ng ina. Napangiti naman si Sam nang makita ang reaksyon nito. Anak, nga pala, napadalaw lang dito si Ayon dahil gusto ka daw niyang makausap. Ayaw mo daw pumayag kaya nagbakasakali siya dito. Sakto naman na may dinner tayo dito kaya pinahintay ko na. Sagot ng ama. Tiningnan niya si Ayon at diretso rin itong nakatingin sa kanya. Sam, please, let's talk. Tawag nito sa kanya. Tapos na sila kumain at agad na umalis si Sam sa hapag habang nakasunod naman ang lalaki sa kanya. Ano pa bang kailangan mo? You already used me. May pakinabang pa ba ako sa'yo, ha? Inis na tanong niya dito sa kahumarap sa lalaki. Sam, please. You're wrong. And I know that I love you because of who you are, not because of someone else. Pagak na natawa at napailing si Sam. Am I supposed to believe that shit? Tanong niya dito. Yes. That's why I'm here to prove that to you, Sam. Just let me. Just for once. Pagmamakaawa nito sa kanya. Alam mo, Ayon, umalis ka na lang. I'm done with this. Even if I do this? Nagulat na lamang si Sam nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. This might be the wedding ring. But I promise you, I will prove myself to you. Just like what you did to me. I will do everything. Sabihin mo lang. I love you so much, Sam. Sincere na sambit nito sa kanya. Maging si Sam ay naramdaman ng sinseridad nito. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na nakasilip pala sa pinto ang parents ni Sam. Tila ba'y isang teenager na kinikilig ang ina nito habang masama naman ang tingin ng ama nito kay Ayon. Look oh, honey! Ang cute ng baby natin! Halatang kinikilig! Tuwang-tuwa na sambit nito. Kung alam ko lang na baliw pa lang lalaking yan kay Sam, di sana ay hindi na natin pinapasok. Pagkatapos yung sakta ng anak natin. Galit na sambit ng asawa. Honey naman, parang di mo ako sinaktan noon ah. Saway ng asawa sa kanya. Iba naman yun. Anak natin si Sam. Kaya ayokong masaktan siya. Sambit nito. Pinanood pa nilang dalawa at nakita ang pag-uusap ng mga ito. Kinabukasan nga ay may meeting ulit sila kasama ang board at kasama na rin si Ayon.
Hindi niya inaasahan na ito mismo ang magpo-propose ng big project na kasama sila. As usual, na-amaze agad ang board dahil sa content ng proposal nito. Habang si Sam naman ay hindi pa rin maiwasang maalala ang nangyari kagabi. What if totoo talaga na mahal niya talaga ako? Sa isip-isip niya. Sam! Uuwi ka na ba? Hatid na kita. Malakas na sigaw ni Ayon. Hinintay talaga siya nito para sabay na sila makauwi. I have my own car. Pambabara niya dito. It's okay. Pagbubuksan na lang kita ng pinto. Nakangiting sambit nito. Hindi na nakatanggi si Sam dahil nakabukas na ang pinto. Pumasok na lamang siya at hindi na pinansin ng lalaki. Ngunit sa pagtagal ay mas lalong nagiging makulit ito. Aaminin niya na kinikilig siya sa maliliit na bagay na ginagawa nito. Kaya naman hindi rin nagtagal ay hinayaan niya na lang ang ginagawa nito sa kanya. Talaga ba? Babe na talaga kita? Hindi makapaniwala na tanong ni Ayon sa kanya. Oo nga. Ayaw mo ba? Eh di wag. Pagbawi niya dito. No babe, please. I need it. Yes? Thank you, mahal. Super happy ko ngayon dahil sa'yo. Tuwang-tuwa na sambit ni Ayon at parang bata na nagsasasayaw sa kanyang harapan dahil sa tuwa. Napatawa naman si Sam at napailing dahil dito. Ewan ko sa'yo. Sa isip-isip niya. Mahirap nga naman kasi makapaniwala na ikaw ang mahal niya kung alam mong kahawig mo lang ang dati nitong kasintahan. Pero ano nga ba naman tayo? Tayo ay tao lamang at kung minsan ay nagkakamali. Maging ang sarili nating emosyon ay hindi natin maintindihan. Kaya naman kung minsan ay nararapat lang na bigyan natin ng sarili na mag-isip at makaramdam. Sa ganitong paraan kasi ay mas makikilala natin ang taong para sa atin. Katulad na lamang ni Ayon at Sam na makalipas ang 1 taon ay naikasal sila at mayroong kambal na anak. Walang mapaglagyan ng tuwa sa kanilang mga puso dahil sa kanilang pamilya na nabuo. Ang dating magkasosyo lamang sa negosyo ay nag-joint company. Dahilan para mas lalo silang makilala at mas lalong lumaki ang investment sa kumpanya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!